sa mga makaka-watch maya-maya ng live na ito. Salamat sa opportunity na makapag-speak muli sa group na ito, ang CLGM family. Na-miss ko po kayo. Parang kailan lang nung mga February yata yung last na devotion ko online. And lagi ng physical yon, praise God. At napakabuti ng ating Panginoon sa gabing ito. Mapagpalang gabi po, Brother Jogar. Yon, sige po, mag-start na po tayo. Ang topic po natin ay happy, no? Happy kahit heavy. Mag-comment po tayo dyan ng emoji na happy, o ano pa ba ang mga emoji dyan. Happy kahit heavy, no? Kagalakan sa gitna ng pagsubok. Ang tanong po, bakit may smile pa rin, kahit may pagsubok? Na nakangiti pa rin tayo na kahit ang bigat-bigat na ng buhay. Sino sa inyo, sa atin, ang nakaranas na ng linggong shattered expectations? Yung tipong pagising mo sa umaga, no, bago pa lang ang buwan, handa ka ng mag-grind para sa pamilya mo, sa career mo. Pero biglang may tumawag, isang bad news. No, hospital bills, no, emergency sa pamilya, delay na sahod, o kaya ay bigla ang pagkabigo sa isang relasyon o inaasahang promotion. Nakakapagod po, di ba? No, kapag dumarating ang ganitong mabibigat na bagyo sa buhay natin, napakasakit. Ang unang reaksyon natin kadalasan ay ang huwag humagulgol. Ay ang humagulgol. No, at magtanong sa sulok, bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa akin to? Bakit? Bakit? No, hindi ilan sa atin ang bumabagsak yung emotion talaga, mabigat. Yung kalooban, talagang bagsak na tayo. Dahil pakiramdam natin na pasan na natin ang daigdig. Normal lang umiyak, valid ang mapagod. No, and now you are feeling feeling hurt, broken, anger, exhausted, and just tired with life. Pagod ka na. Normal lang yan. Huwag mong pigilin ang sarili mo na magtanong, magalit at umiyak. Normal lang din na magalit ka sa sarili mo. Sa nanakit sa'yo. O magtanong sa Diyos kung bakit niya inalaw itong pinagdadaanan mo, yung kabigatan na pinagdadaanan mo. Normal lang din na malungkot. Tao lang tayo, hindi po robot. No, ginawa tayo ng Diyos na may capacity to feel all kinds of emotions. No, ang daming emotions, inalaw ng Diyos yun sa atin. Kung may pinagdaanan ka, hindi madaling kalimutan ito ng basta-basta. Amen? Na para bang walang nangyari. It's okay to not be okay. Na if you have suffered a loss, to grieve or mourn for that loss is part of the healing process. No, nahihil. Pag nagsasuffer tayo ng grieving, diyan din pumapasok yung healing. Na-release natin yung inner healing. At kailangan pagdaanan yung stage na yan para makamove on o maayos yung ating emosyon. God wants us to mourn. No? Malungkot. Kasi minsan, tawag dito, hindi na normal kung hindi natin napapagdaanan mga ito.
No, tao lang tayo. Iba't iba yung emosyon, every season, mayat maya, galit ka, mayat maya, masaya ka, mayat maya, nagagalak ka. Normal lang po yun. Pero napansin nyo ba mga kapatid? May mga Kristiyano sa paligid natin na alam mong heavy, ang bigat. Ang bigat din ng pinagdadaanan. Yung matindi ang dagok ng buhay. May sakit ang magulang sila, nakangiti pa rin. May kakaibang kalakasan at kagalakan sa kanilang mga mata. Paano sila nagiging happy kahit heavy? No, nagpapanggap lang ba sila? Hindi po. Look at Job, yung story ni Job. Nawala ang lahat. Nawala ang lahat sa kanya. Ari-arian, kalusugan, at maging ang kanyang mga anak. Kung titignan ng mundo yung story ni Job, no, miserable si Job eh. Pero dahil nanatili siyang tapat at nagtagumpay sa pagsubok, lalo pa siyang pinagpala ng Diyos sa huli. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, titignan natin kung bakit ang pagsubok na tinataglay mo ngayon ay hindi isang sumpa o kaparusahan. Sa halip ito ay nagbibigay ng tunay na kagalakan sa pamamagitan ng tatlong malalalim na dahilan. So meron po tayong tatlong puntos na pag-uusapan. The characteristic of tested faith. No, ang bigat, introduction pa lang, ang bigat, no? Grabe, mabigat na yung kahapon, paglilingkod, yung mga katamaran, yung share sa atin ni Brother George. Ngayon naman, yung kagalakan, kahit yung ang heavy na ng pinagdadaanan natin. Isi-share ko po yung ating main points. Wait po. Yun. Saan ko ilalagay? Yun, makikita nyo po dyan sa gitna. So, meron po tayong tatlong puntos. Ang title po natin, Happy Kahit Heavy. Kagalakan sa gitna ng pagsubok. Manalangin po tayo. Let's pray. Amang banal, maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. We invite you, Holy Spirit, O God. Lord, salamat sa makapal mong presensya, O God, na babalot sa platform na ito, O Lord God. Touch lives, O God, na makakinig nito, Lord God. Anoint them, O Lord God. Lord, nandito sila sa platform na ito, Panginoon. Di lang sila Panginoon ma-inform, bagkot ma-transform, ma-remind sila, Panginoon, na kahit ang bigat-bigat ng pinagdadaanan nila, Panginoon, ay nandyan ka, Panginoon, na gagaan, papagaan ng kanilang mga pinagdadaanan, Lord God. Lord, as a servant, you, Panginoon, kami po, Panginoon, nagpapakumbaba. Lord, gamitin mo ako as a vessel of your word, O God. Ikaw yung makita, Panginoon. Ano ang, Panginoon, distractions, O God, internet connection, Panginoon, Lord, I rebuke it in Jesus' name, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa Connected Church na ito, Panginoon, ang CLGM Family, Panginoon, sa Saudi Arabia, O Lord God. Lord, salamat po sa privilege, Panginoon, na maka-speak, na mag-speak, Panginoon, ng iyong salita, O God. Gamitin mo ako mightily in your kingdom, Lord Jesus. And Lord, there is revival, Panginoon, after this message, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na ipaparanas mo sa sandaling ito, O Lord God. Lord, allow your holy presence, O God, Holy Spirit, we invite you, Panginoon, na ikaw ang mamutawi sa bawat area ng aming buhay, O God. Lord, ang aming kanya-kanyang pinagdadaanan, O Lord God, ang aming sitwasyon, Panginoon, ngayon, we surrender all to you, Panginoon, as we remind on your word, Panginoon, today, O Lord God. Salamat po, Panginoon.
na kahit ang heavy ng aming pinagdadaanan, andun yung happiness, Panginoon. Andun yung joy, Panginoon, sa aming puso, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na nagpapalakas po sa amin, O Lord God, saan mong dako mo kami, Panginoon, ilagay, O Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang mataas na kapurihan, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Sige po, shout out muna tayo bago tayo magsimula. Parang introduction pa lang yun eh. Ayun, may jowa na po ako. Sis Maricar. Yun, sis Penny. Sino pa bang nandito? Pastor Ben, Kuya George, Pastor, hindi ko na makita yung iba. Ang aking kabiyak, nandito rin. Praise God. Okay. Happy kahit heavy. Yung kanina introduction yon. So, ang ating tatlong katangian ng sinubok na pananampalataya. Una, anong nakalagay dyan? Tested faith is important. No, ang sinubok na pananampalataya ay mahalaga. 1 Peter 1:7 sabi dyan sa Tagalog, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Gayon, kayo'y papurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. No, bakit ba pinapayagan ng Diyos na itest ang faith natin? Dahil ito ay may napakalaking halaga sa kanyang mga mata. Nauna, it cleanses us. Ang pagsubok ay naglilinis sa atin mula sa mga maling alalahanin. Maling alalahanin. Nehuwad na siguridad at mga katiyakan sa mundong ito. No? Ang halimbawa na lang po yung ibon in the middle of the storm. Kapag dumarating yung malakas na bagyo, hindi ito tumatalikod o tumatakbo. Lumilipad ito ng pasalubong sa hangin. No, bakit? Upang ang magagandang pakpak nito ay hindi magkabuhol-buhol o masira ng hangin mula sa likod niya. No, ganyan ang matapang na mananampalataya. Inaharap natin ang pagsubok ng may pananampalataya hanggang sa ating buhay. Yung luminis yung buhay natin. At maging kaaya-aya sa Diyos. It cleanses us. Kaya natitest yung ating faith. Dahil mahalaga ito sa Diyos. And it prepares us to comfort others. Sabi sa 2 Corinthians 1:3-7, purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama. At ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Naaliw niya tayo sa ating mga kabighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinatanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. 2 Corinthians 1:3-7 po yun. No, naghihirap sa aming pakikipag-isa kay Kristo. Gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kayo ito'y para sa ikakaaliw at kaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayong may naaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. O kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paanong
kahati kayo sa aming kahirapan, maging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. No, ang mga pinagdadaanan nating hirap ang naghahanda sa atin upang dumamay sa iba. No, your current misery will become your future ministry. Amen? Ang testimony ng pag-survive mo ngayon ang magiging survival guide ng kapatid mo bukas. No, ang sarap nun, no? Parang yung pinagdadaanan mo ngayon magiging guide pala, parang magiging ministry mo in the future. Kasi you comfort others. You testify the goodness of God, kung paano mo na napagtagumpayan yung dagok ng buhay. Amen? It prepares us to comfort others. No, so let yourself deal with the pain. No, darating ang time na ma-realize po natin na yung experience has been as stronger. No, someday it will be you listening to somebody else pain and helping him or her heal. No, nakikinig ka na lang in the future. Ngayon nagte-testify ka dito, and others testify also in the future. And ikaw na yung nagbibigay ng tao dito, yung guide, yung kina-counsel mo na sila, ikaw na yung guide nila. Ikaw na yung guide nila kung paano mo napagtagumpayan yung mabibigat na problema mo sa buhay. Nakaka-help ka na to heal others. Amen? And yung point number C is the power of witnessing. Under tested faith is important pa rin po ito. Ang pagsubok ay nagbibigay daan sa paglilingkod. Colossus 1:24. Si Pablo naglingkod sa iglesia. Nagagalak ako sa aking paghihirap, alang-alang sa inyo, sabi ni Pablo. Sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Ako'y naging lingkod. Isipin natin ang kwento ng isang bulag na babaeng Kristiyano na sa isang bayan. Dahil hindi siya nakakabasa, pumunta siya sa bahay-bahay at nakikiusap sa mga tao na basahin yung Biblia para sa kanya. No, imagine nyo, may pumunta sa inyong bahay. O ikaw hindi unbelievers, may mga pupunta sa inyo na bulag, nakahawak ng Biblia. Sa pamamagitan ng kanyang kapansanan at pagtitiis, lumambot ang puso ng mga tao. Kasi binabasa nila yung Bible para sa isang bulag na pumunta sa kanilang bahay. So na-transform sila, no? Lumambot ang puso ng mga tao at maluwag nilang tinanggap ang ebanghelyo. Ginamit ng Diyos ang kanyang heavy. Yung despite na bulag siya, PWD siya, na sitwasyon para sa isang happy na kaligtasan ng marami. So naligtas yung mga nakarinig. Yung sila ang nagbasa, sila na-transform. Amen. Ang point number 2 natin is tested faith is fruitful. Dapat po mabunga pag sinubok tayo ng pananampalataya. Santiago 1:3-4 nakalagay po dito sa taas. No, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. No, hindi to wasted energy o walang saysay na pagdurusa. May bungang bawat luha po natin na pumapatak sa bawat sulok ng ating higaan, kung saan man na saan tayo umiiyak, dumudulog sa Panginoon.
Panginoon, nagigrieve. Bunga ng pagtitiis. Ang taong matiisin ay nagiging matatag. Amen? Ang taong matiisin ay nagiging matatag. Matatag sa kabila ng pagsubok. Hindi ka madaling ma-shake ng inflation na kahit anong mang nangyari sa Pilipinas, sa bansa natin, na ang hirap mong ipaglaban. Pilipinas, ang hirap mong ipaglaban. Parang ganon yung hashtag ng iba. Ang hirap mong ipagmalaki. Ano, mali-maleta kung ano-ano na ang nangyayari sa bansa po natin. O hindi ka madaling ma-shake ng inflation, ng bad news o ng mga pagbabago sa mundo dahil matibay mong dinadalang yung sitwasyon habang nagtitiwala ka sa mga pangako ng Diyos. Amen? No? Kahit ang gulo-gulo na ng paligid, nandyan ka pa rin. Hindi natitinag. Bunga ng paglagong espiritual. Yung una kanina is bunga ng pagtitiis. Subpoint po ito ng tested faith is fruitful under point number 2. Letter B is bunga ng paglagong espiritual. Ang pagtitiis ay nagdadala sa atin ng pagkasakdal o maturity. Nagmamature tayo spiritual pag tayo sinusubok. No? Ayon sa paalala sa iglesia sa Epeso, sa pahayag 2:1-7, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Epeso. Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng 7 bituin, no, sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Ayun, amen. May nag-chat sa akin kung sino daw po yung parang may mag-join sa page. Approval daw ng mga makikinig outside yung ibang, baka kamag-anak ko yung mga yon. Yon, nagpapap lang sa cellphone ko. Yon, sabi niya, tuloy po natin sa verse 2, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Verse 3, alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-ala sa akin at hindi ka sumuko. Pahayag 2:1-7 po ito. And verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Verse 5, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mong nung una. Kapag hindi ka nagsisi, papunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinapupuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Verse 7, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Bibigay ko sa matatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kailan nating lumago sa pag-ibig at katapatan upang ang ating paglago ay magiging ganap at sakdal. Noon nasabi niya nga sa Colossus 3:14, at higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Amen. Believe that pain is part of life. Parte po ito ng buhay. Yung mga kabigatan, yung pighati po natin, na magiging better person tayo. Pag sinusubok, pinapadaan sa apoy na binasa po natin kanina, no? Whether we like it or not, experiencing pain and failures
Hindi po tayo exempted dyan. Will teach us how to grow. No, we grow from hard lesson learned. Amen? We grow from the deep pain we feel. Hindi tayo lumalago sa kaka-attend ng mga parties at pakikipagtawanan lang. No, lumalago po tayo by the grace of God. Yung mga gawain ng Panginoon. Yung relationship po natin sa Panginoon. Yung naka-align sa Diyos. Amen? Happy kahit heavy because God is carrying me. Amen. Blessed evening. Amen po sa bawat isa. Kapag nalagpasan na natin ang trials, amen po, God can use our story to comfort others. Yes, amen po. Our story now can comfort others. Use God to comfort others in their pain also. Kaya sige lang, iyak mo lang. No, iyak mo lang yan. It may take days, weeks, ilang months, ilang years to recover, but you will definitely recover. Makaka-recover ka rin. Just like any other grieving person. No, may grieving process. May season na sinasabi sa Ecclesiastes. May panahon bawat isa. Panahon panahon ng taghirap, panahon na ikaw ay spiritual dry, panahon na ikaw ay nagagalak. There is maraming panahon, merong panahon, may season ang bawat isa. And number 3 po, i-recap po natin yung number 1, tested faith is important, mahalaga po yan. Number 2, tested faith is fruitful. Dapat ang sinubok na pananampalataya ay mabunga. And number 3, tested faith is profitable. Ang sinubok na pananampalataya ay kapaki-pakipnabang. Santiago 1:5 and jump po tayo sa 12. Sabi niya sa 5 verse 5, Santiago 1 verse 5 or James 1 verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, ano daw po ang gagawin? Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Amen? Kung wala tayong karunungan, wisdom, ask the Lord. Hindi po sagana ang Diyos, God of wisdom. No, hindi siya nanunumbat. Santiago 1:5 yun. Verse 12 naman, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay or yung crown of life na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. May kalakip na mga konkretong benefits ang Diyos para sa bawat testing. May benefits kung sinubok ka ng pananampalataya. Una, promise of wisdom. Yun, praise God. Happy kahit heavy, basta ka-fit lang sa Diyos. Amen. Unang promise of wisdom, pangako ng karunungan na nabanggit ko po kanina. No, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Ask the Lord. Kung wala kang karunungan, ask the Lord. No, wisdom from God. Kung hindi mo na alam ang gagawin sa pamilya mo o sa finances mo ngayon, humingi ka sa Diyos. No, limbawa, dito hindi mo na ma-handle yung mga anak mo, yung asawa mo. Amen. Ask the Lord. Bilang Kristiyano, si Lord yung head. Ano po? Siya yung center. Siya yung God of order. Amen? Kung magulo ang pamilya,
Hindi siya ang pangit ng sistema. Ask the Lord, pray for your company, pray for your marriage, pray for your husband and wife, your siblings, yung mga anak mo, no? Ask the Lord for wisdom kung paano mo i-handle ito, no? Sa finances mo, humingi ka sa Diyos. May karunungang nagmumula sa Kanya, hindi pangkaraniwan na handa niyang ibigay sa iyo. No, do not lean on your own understanding. No, ask God for wisdom. Yun, promise niya eh. Promise of wisdom. Bibigay niya iyon. Ask ka lang sa Panginoon. Ano ba ang pagkakaiba ng knowledge and wisdom? So para sa akin, i-type nyo dyan kung anong pagkakaiba ng knowledge and wisdom. Para sa akin, short lang na yung knowledge is knowledge, ito yung informasyon. And wisdom, ito yung application. Hindi ka lang dapat maalam. Hindi pwedeng alam mo lang. Dapat maalam ka din. No, hindi ka lang maalam, dapat marunong ka rin. Na kung saan yung knowledge is information, sinasagot niya yung tanong na ano, bakit, and yung wisdom is paano ko to gagawin, parang ganon. There is application. Pero dapat magkasama yon, galing yon sa Lord lahat. Although may mga views na yung wisdom is galing sa Lord, yung knowledge ay galing sa tao. It's your views po yon, yung stand po nyo yun, at wala pong masama po ito doon. Lahat po ay accepted. Basta magkasama po yun, lagi ang knowledge and wisdom. So sa number 3 po natin, the faith is profitable. Unang promise is promise of wisdom. Ikalawa is promise of crown, pangako ng corona. No, para sa mga nakapagtitiis. Ito yung corona na crown of life. May nakaalaang gantipala sa dulo, ang corona ng buhay, the crown of life na pinangako niya sa atin na nagmamahal sa Diyos. Amen? Before tayo dumako sa conclusion, i-discuss ko yung 5 crowns kasi napakahalaga po ang gantimpala na matatanggap po natin in the Bema Judgment, reward sa Bema Judgment, yung tinatawag na Judgment Seat of Christ. Ito yung judgment sa huling paghuhukom para sa mananampalataya. Meron din po yung judgment, White Throne Judgment, yung tinatawag, parang malalim na katuruan na po yon. Pero yung 5 crowns, i-discuss ko lang po kasi napakahalaga po ito bilang sinubok, susubukin ng Panginoon ng sitwasyon, ng problema. Kailangan ma-inspire tayo sa 5 crowns na reward po natin sa Bema Judgment na tinatawag. Paghukom para sa mananampalataya. Hindi ito yung paghukom kung sino ang maliligtas. Hindi po to. Iba po yun. O parang Great White Throne Judgment po ang tawag doon. Yung pagpapatong ng corona o reward sa mga mananampalataya. Una is crown of rejoicing. Mababasa po natin sa 1 Thessalonians 2:19-20 po yun. Meaning po, gantimpala para sa mga nag-akay ng tao kay Kristo. Sino ka dyan? Sino yung mga yon? At tumulong sa kanilang spiritual growth, nag-share ng gospel at may tumanggap kay Jesus. Ang ipapatong sa'yo, crown of rejoicing. Hindi po tansan na corona. Pag ikaw ay nag-evangelize, tapos dinisciple mo sa Bema Judgment, ipapatong ng Diyos yung crown of rejoicing. Amen?
1 Thessalonians 2:19 to 20. Basahin po niyo po yun. Nandun po nakalaan po yun. Crown of rejoicing. Ikalawang crown. Crown of glory. 1 Peter 5:2 to 4. Napakahalaga po to ng itong 5 crowns na ito bilang mananampalataya. Crown of glory. Gantimpala sa mga faithful pastors. Amen? Spiritual leaders, Pastor Ben. Sino pa ba dyan? Pastor Chinalyn, Pastor Utoy. Sino pa bang pastor natin? Yung mga bagong pastor, nita talaga ng Diyos. Meron tayong crown of glory. 1 Peter 5:2-4. Isang pastor na buong pusong nagtuturo at naglilingkod sa church. Kung ang gift mo ay evangelism, ang crown mo ay crown of rejoicing. Kung ikaw ay nag-shepherd ng flock, ang crown mo ay crown of glory. Paano na kung nag-evangelize ka pa, nagdi-disciple, nagpapastoring ka, dalawang crown na. Dalawang crown ka na. Praise God. Ang ikatlong crown ay crown of life. Ito yung connected po sa topic po natin. Crown of life, James 1-12, Revelation 2-10. Gantimpala sa mga nanatiling faithful kay God kahit may trials, suffering, or persecution. No Christian na hindi tumalikid sa Diyos, hindi nag-backslide, kahit dumaan sa matinding pagsubok, bibigyan ka ng Diyos ng crown of life. Ang tindi po, no? Ang tindi ng crown na matatanggap po natin. Amen? O dagdag mo po ang crown of life. Nakuha mo na lahat ng crown. Ikaw na. Praise God. Christian na hindi tumalikod sa Diyos kahit dumaan sa matinding pagsubok. Crown of life para sa iyo. Comment mo dyan. Sa akin na yan. Crown of life. Crown of rejoicing. Ano pa ba yung crown natin kanina? Crown of glory. No, identify your crown. I-claim mo na yan. Amen? And number 4, imperishable or incorruptible crown. 1 Corinthians 9:25-27. Gantimpala para sa mga may self-discipline at namumuhay ng obedient kay Christ. Example, Christian na nilalabanan ang temptation at pinipiling sumunod sa Diyos araw-araw. No, pag may temptation, nalabanan mo. No? Araw-araw kang sumunod sa Diyos. Meron kang crown na imperishable or incorruptible crown. Amen? Tapos dagdag pa itong ikaapat na ng crown. Ang dami mo ng crown. Praise God. And 5, crown of righteousness. 2 Timothy 4:7-8. Meaning, gantimpala sa mga tapat na nagtapos ng kanilang Christian race at sabik na pagbabalik ni Jesus. Ito yung mga naghihintay sa pagbabalik ni Lord na matagumpay sa kanilang race in life. No, isang believer na nanatiling faithful hanggang sa huling hininga at inaabangan ang pagbabalik ni Kristo. Ang ditindi ng crown, kaya talagang yung mga mananampalataya, ang tindi rin ng pagsubok nila. Kasi matitindi yung crown eh. 5 crowns, pero hindi ko alam kung madadagdagan pa ito according to our Lord Jesus Christ. Marami pang crown ang ipapatong sa atin. Kaya as a faithful servant ng Lord, ang sarap siguro, no? Makatanggap ng reward. You claim it now. You are pastor, crown of, ano ba ang crown ng pastor kanina? Crown of glory. Pastors, mga leaders, crown of glory. Yan, yung grabe yung patong-patong siguro na corona, no? Praise God, yung nag-evangelize, crown of rejoicing, no? Sarap. Sabi ng Lord, welcome, my good and faithful servant. Ito yung corona mo. Ito yung matatanggap mo. No, our labor is not in vain, mga kapatid. Dapat ma-inspire tayo. Ma-inspire tayo araw-araw. Challenge
challenge sa atin bilang mananampalataya. Dahil pagsubok, sinubok tayo ng buhay. Amen? Araw-araw yan. Amen. Kaya dapat patatagin natin ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Hindi lang po look forward natin yung crown, yung reward, kundi talagang yung relationship natin sa Panginoon. Kasi bonus na lang yung crown na yan. Amen. Happy kahit ang heavy na ng problema. Surrender to God, kapatid. As a conclusion, mga kapatid, praise God, nandyan pa po ba kayo? Yun. Akin yan. Dapat sabihin nyo, akin na yan. Claim it. Yung mga reward na yan. Praise God. As a conclusion, ang mga bagay na hindi natin nais tulad, ang mga bagay na hindi natin nais tulad ng kahirapan, karamdaman, kabiguan, o kamatayan ay sadyang hindi maiwasan ng tao, ng Kristiyano man o hindi. Mayaman man o mahirap. Pare-pareho tayong inuulanan ng pagsubok dito sa mundo. Ngunit ano ang kaibahan natin? Tayong mananampalataya. Tayong ang mga mananampalataya lamang ang may buhay na tiyak ang patutunguhan. Claim it. Ibig sabihin, ang paghirap ng isang Kristiyano ay laging may kahulugan. Meaningful. Hindi ka lang basta nagdurusa. Ikaw ay pinoproseso ng Diyos. Ang hamon sa atin ngayon, kapatid, titigan mo ba ang bigat ng iyong pinapasan? O titignan mo ang laki ng Diyos mo? Pwede kang maging happy kahit ang heavy, dahil alam mo na ang lahat ng bagay na dumarating sa iyong buhay ay alam ng Diyos at nasa loob ng kanyang perpektong plano. May plano siya para sa iyo, kapatid. Ngayon, habang nakapikit ka, nakayuko ang bawat ulo, let's pray. Mamaya. Nais kong maging tapat ka sa Diyos ngayon. Sino sa inyo rito ang pumasok sa platform na ito na may mabigat na pasanin? Sinasabi ng isip mo na dapat kang maging malakas. Pero ang totoo, pagod ka na eh. Baka ikaw yung ibon na kasalukuyang hinahampas ng malakas na hangin. Nahampas, malakas na problema. Problema sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, sa finances. Pakiramdam mo, napakabigat na ng cross na iyong dinadala. Sabi ng Panginoon sa iyo ngayon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at napipigatan sa inyong mga pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin. Kung ikaw yan, kapatid, at nais mong sabihin sa iyo ngayong gabi, sa iyo ng Diyos ngayong gabi, let's pray. Panginoon, naamin po namin na napakabigat
ng buhay po namin ngayon. Yung pinagdadaanan po namin ngayon, pero tinatanggap namin, Panginoon, yung kagalakan upang kami po ay maging happy sa gitna ng storm, pagsupok sa buhay, O God. Raise up to you, Panginoon, ang aming mga kabigatan. Nakikita mo ang lahat, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na ito, Panginoon. Servant mo, Panginoon. Nagkakaroon ng struggle, pero Lord, ng bawat pusong nabibigatan, Panginoon, naalis mo ito, Lord God. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa bawat espiritu, Panginoon, ng takot, ng depresyon, O God. Lord, pinapalangin ko, Panginoon, ng iyong banal na kagalakan, lagpas sa unawa ng tao, ang siyang magkahari sa kanila, Panginoon, ngayon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas na lumipad pasalubong sa hangin. Let their faith produce sweet aroma, O God. Ipaalala mo sa kanila na kontrolado mo ang bawat detalye ng kanilang buhay, O God. Salamat dahil sa Panginoon, kami ay nanatiling happy kahit ang heavy na, Panginoon, ang pinagdadaanan po namin. Lord, nakaka-inspire, Panginoon, na maglingkod. And yet, Lord God, andun yung persecution, andun, Panginoon, yung struggle. And Lord, ang daming mga mananampalataya, Panginoon, na nag-fail, nag-backslide. Nung bumalik sa dati nilang ginagawa dahil napagod sila. Dahil di nila napagtagumpayan yung gawa ng kaaway. Lord, balik mo sila, Panginoon, sa iyong kawan, O God. Balik mo, Panginoon. Panambalikin mo, Panginoon, yung apoy. Panambalikin mo, Panginoon, yung pagmamahal, Panginoon. Yung gigil po nila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, we surrender to you, Panginoon, yung bigat, O God. Yung bigat ng buhay, O God. Ikaw yung magpapasan, O God. 2,000 years ago, O Lord God. Bitasan mo yung cross ng sangkatauhan. And yet, Lord God, ang dami pa rin, Panginoon, bumitaw, Lord God, sa kabigatan na yun, O God. Sa bigat, Panginoon. Lord, there's revival, Panginoon. Upon hearing your word, O God, Lord, andun yung panunumbalik, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, O God. Andun, Panginoon, na ikaw yung tataas, Lord God, sa buhay po namin. Lord, salamat, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa amin. May gagawin ka, Panginoon. May plano ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. No, Lord, I speak healing, inner healing, O God. I speak provision upon provision sa mga dumalo ngayon. Makikinig ng mensahe mo ngayon, O God. Magre-rewatch, O Lord God. I speak revival. I speak restoration, Panginoon, sa relasyon, O Lord God. Lord, paglilingkod, panumbalikan mo magsisilbi, Panginoon. Fellowship, Panginoon, sa church, Panginoon. Lord, andun ka, Panginoon, sa gitna ng kanilang pagsubok. Tapakin mo sila, Panginoon. I-remind mo sila, Panginoon. Convict mo sila, Panginoon,
na there is a lies of enemy, Panginoon, na nangyayari sa kanilang buhay. Let your Holy Spirit, Panginoon, balutin mo, Panginoon, ang kanilang buhay ng makalpal mong presensya, O God. Convict them, O Lord God, sa kanilang mga bagay, Panginoon. Mga bagay-bagay na hindi naka-align sa iyo, God. Lord, we inspire, O Lord God. May gagawin kami, Panginoon, bilang mananampalataya, O God. Hanggang sa pagdating mo, Panginoon, kami po, Panginoon, ay makikita mo pa maglilingkod sa iyo, O God. Makikita mo, Panginoon, na busy, Panginoon, sa pag-evangelize, sa pag-share ng iyong salita, Panginoon. And mapapagod man kami, Panginoon, still continue, Panginoon, to worship you, to serve you, Panginoon, mightily, O God, na kahit ang bigat-bigat ng pinagdadaanan, Lord God, di namin titignan yung bigat, Panginoon. Titignan po namin yung laki, Panginoon, ng solusyon, yung Diyos po namin. Dahil ikaw, Panginoon, magbibigay ng pag-asa, bibigay, Panginoon, ng fire. Yes, Lord God, we receive the fire, right now, God. We receive blessing, pag-blessing, O Lord God. I decree and declare, O Lord God, pagyayamanin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong mga anak, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagal po nila, O God. Salamat, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na kanilang dinidisipulo, Panginoon. Na ang hirap man nila, Panginoon, pasunodin. Kasi, Lord, ikaw ang nagpapasunod, O Lord God, hindi ang tao, Lord Jesus. Turuan mo sila, Panginoon. Give us wisdom, Panginoon, to lead flock, O Lord God. Mga tupa na nawawala, O Lord God. Ayusin mo yung buhay po nila, O God. The rest, Panginoon, your presence, Panginoon, hindi sila nagre-rest sa Panginoon sa mundong ito, Lord God. Kundi in your presence alone, O Lord God. Na there's a time na i-convict mo sila, O God, na manumbalik, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa platform na ito, O Lord God. Tunay na nga, Panginoon, in physical, in online, kumikilos ka at isa ang Holy Spirit, ang Diyos na kumikilos, Panginoon. Hindi hadlang yung platform, hindi hadlang yung kung saan man kami naroon, O God. We worship Lord God. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na nagbibigay comfort po sa amin, O God. Nagbibigay, Panginoon, ng boost of faith, Panginoon. Nagbibigay, Panginoon, ng katatagan ng pananampalataya, O God. Magpapatuloy kami, Panginoon, hanggang sa pagdating mo, O Lord God, na ikaw, Panginoon, ang aming kasama, Panginoon. Your promise, Panginoon, our destiny, Panginoon, in heaven, Panginoon. Yun yung pangako mo, Panginoon, eternal life, O God. We persevere, Panginoon. Every trials, testing, Panginoon, sa aming buhay. Lord, we worship you, O God. Salamat sa makapal mong presensya, Panginoon, sa sandaling ito, Lord God. Hanggang, Panginoon, sa susunod, Panginoon, na mag-share, Panginoon, ng iyong salita, O God. Anoint them, O Lord God. Bawat preacher, exhorter, O Lord God, leaders, O God, CLGM family, O Lord God, bless me ito, Panginoon. And yung mga tao, Panginoon, yung mga church po nila, O Lord God, saan magdako, Panginoon. Saudi Arabia, Panginoon, iti pagpalain mo, O Lord God. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, na aming bansang sinilangan, O God. Ayusin mo, Panginoon, ang leaders po namin, ang puso po nila, O God. We cry out, O God, born again Pilipinas is our mission, O Lord God. Lord, pupunuin po namin ang langit, O Lord Jesus, na sinabi, Panginoon, laging sinasabi, Panginoon, ni Pastor Stephen Prado, Lord God. Yes, Lord God. Raise more leaders, Lord. More evangelism, O God. More discipleship, Panginoon,
in every churches, O Lord God. This is your heart, O God. This is your heart, Lord God, na mag-evangelize. This is your ministry, Panginoon, para mapuno ang langit, Lord Jesus. Kami, Panginoon, na servant mo, i-remind mo kami, Panginoon, to step up our calling, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon, na makikinig, magre-rewatch, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito. Sa iyo po ang kapurihan, O God, kadakilaan. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Ayun, praise God. Salamat po sa Panginoon. And thank you po sa mga nag-watch. Praise, hanggang sa muli po, salamat po sa privilege na nag-share ng salita ng Diyos. Salamat po si LJM family, Pastor Ben, Pastora Crisel, Pastora Ginaline, Pastor Ben, Pastor Utoy, salamat po sa inyo. We miss you all, sa Panginoon. Kikita-kita rin tayo. Praise God. Salamat po. Okay lang po ako dito sa Qatar. Sige po, praise God po. Tuloy lang po tayo sa paglilingkod. Happy kahit heavy. Praise God.